Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Riley Crossman Murder Case. December 22, 2003, nang isilang si Riley Crossman sa Morgan County, West Virginia. Mayroon itong nakababatang kapatid na babae at 2 kuya. Nagbago ang buhay ng mga ito na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Noon ay sumama magkakapatid sa kanilang inang si Chantel, bagamat regular pa ring dinadalaw ng mga ito ang kanilang ama. Si Riley ay talented na bata. Isa itong dancer, singer at artist. Mahusay rin ito pagdating sa klase at aktibo sa kanyang social life, kaya naman marami itong kaibigan. Gayunpaman, sa edad na 15, inilalarawan ito bilang inosente at musmus kumpara sa kanyang mga kaidarang teenagers. Kinalaunan, muling nakipagrelasyon ng kanilang inang si Chantel sa isang nagngangalang Andy Macaulay. Year 2018 na magka-boyfriend naman si Riley. Ang fellow student nito sa Berkeley Springs High School na si Hayden Lacy. Kapwa na nakilala na ng dalawang kani-kanilang mga pamilya. Kapag hindi magkasama, parating nag-uusap ang magkasintahan sa pamamagitan ng text at FaceTime. May 7, 2019, nagsimula ang tipikal na araw ni Riley. Pumasok ito sa school at umuwi noong hapon. Pagkarating sa bahay, gaya ng parati nitong dinadatnan, nagpapahinga ang kanyang nanay para sa kanyang next shift. Si Riley ay nagsisilbing alarm clock ni Chantel upang maghanda na sa trabaho. Kaya naman marahan niya itong ginising at ipinaalam na hapon na. Nang araw na yun, masama ang pakiramdam ni Chantel at sobrang pagod mula sa kanyang 2 raket. Gayunpaman, nagpasalamat ito sa anak at tumuloy pa rin sa trabaho. Inilaan ni Riley ang kanyang gabi kasama ang 2 kuya, ang lola na dumalaw noon at stepdad na si Andy. Kalaunan, nagtungo na ito sa kanyang kwarto upang makipag-FaceTime sa BF na si Hayden. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagkaroon ng tampuhan ng 2. Sa sunod na araw ay may school trip si Hayden sa Washington DC. Nagpahiwatig ng pagseselo si Riley na baka masyadong mapalapit sa mga kaklase ang nobyo. Sa huli ay humupa rin ang argumento ng 2 at natulog na si Hayden bandang 10 p.m. Makalipas lamang 1 oras, 11 p.m., isang nakakabahalang text ang natanggap ni Hayden mula sa nobya. Ayon sa message, quote-unquote, "Andy's in my room. Don't say anything so he can hear anything." At 10 minutong lumipas, isa na namang text ang natanggap ni Hayden. Ayon rito, natatakot ito. Ang huling mensahe mula kay Riley. Bandang 5:40 ng umaga, nag-miss call naman si Riley sa boyfriend. At lahat ng ito ay hindi nasagot ni Hayden. Nang dumating si Chantel matapos ang trabaho, dinatnan nito ang boyfriend na si Andy sa sofa habang nagre-relax. Nang silipin naman ang kwarto ng anak na si Riley, nakasarado ito kaya hindi na niya ito ginambala. Kinabukasan, alas 7 na ngunit hindi pa rin nakikita ni Chantel si Riley. Nakagawian na nitong magpaalam sa nanay bago pumasok sa school. Kaya naman nagtaka ito at sinilip ang kwarto. Bagamat nakasarado pa rin ito. Noon ay pinagpalagay na lamang nito na maagang umalis si Riley papasok sa school gaya ng minsan nitong ginagawa. Subalit upang makasigurado, tinawagan niya ito. Bagamat hindi sumasagot ang dalaga. Kaya naman sunod na kinontak ni Chantel ang ex-husband nito upang itanong kung nakausap nito ang anak. Ngunit negatibo rin ito. Kahit ang lola ni Riley na naroon sa bahay noong nakaraang gabi ay wala ring ideya kung nasaan ang apo. Huli niya itong nakita bandang alas 7 bago umalis. Kaya naman noon ay nagpasya na si Chantel na pasukin ang kwarto ni Riley. Pero walang tao sa loob. Bagamat naroon ang mahalagang gamit ng anak. Ang wallet, salamin at phone charger. Ang tanging nawawala roon ay ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong yun, mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni Chantel. Kilala nito ang anak na si Riley. Hindi ito ang tipo ng tao na bigla na lamang maglalaho ng walang paalam. At kung umalis man, mag-a-update ito kung nasaan. Samantala, habang lahat ay natataranta na kung saan hahanapin si Riley, nabaling naman ang atensyon ni Chantel sa nobyong si Andy dahil sa pagiging kampante nito.
Nagalok ito ng tulong sa paghahanap, subalit nang makita ni Chantel ay natutulog lamang ito ng mahimbing sa sofa. Maya-maya pa, kinumpirma ng school na hindi umattend si Riley sa kanyang klase ng araw na yon. Kaya naman dali-daling kinontak ni Chantel si Hayden kung nakausap nito si Riley. Subalit ayon rito, hindi pa nito nakikita o nakakausap ang girlfriend mula nang dumating ito sa kanyang trip. Sa puntong yon, hindi na alam ni Chantel kung saan pahahanapin ang anak kaya naman nag-report na ito sa otoridad. Sa mga ganoong kaso ng missing teenagers, kadalasang hindi agad kumikilos ang pulisya sa paniwalang bumabalik lamang ang mga ito. Kaya naman mariing ipiniliwanag ng magulang ni Riley na hindi naglayas ang anak at wala ito sa kanyang karakter. Dahil dito, agad na umaksyon ng mga pulis at sinuyod ang mga lugar na maaaring puntahan ni Riley. In-interview ng mga ito ang pamilya at kaibigan ng nawawala upang makakuha ng clue. Nang kausapin ng isa sa kaibigan ni Riley, isiniwalat nito na natatakot ito sa stepdad na si Andy. Kaya naman nagsimula itong kilalanin ng mga pulis. Lumalabas na si Andy ay mayroon ng iba't ibang criminal records na sangkot ang droga, pagnanakaw at pananakit. Mula sa kanilang natuklasan, agad itong itinuring bilang person of interest. Nang questionin si Andy, maayos itong nakipagtulungan sa mga pulis. Nag-volunteer pa ito na sumailalim sa polygraph test upang linisin ang kanyang pangalan. Subalit nang isa-isahin ang mga detalye, doon na lumitaw ang hindi tugma nitong statement. Ayon kay Andy, natutulog ito mula gabi hanggang umaga nang mawala si Riley. Pero taliwas ito sa kanyang phone records na nagpapakita na bandang 2:00 ng madaling araw noong May 7, ka-text nito ang kanyang kaibigan. Kaya naman pilit nila itong pinaamin. Did you see Riley go upstairs at 9:30? Yeah, she went upstairs at 9:30. We're here to talk about Riley. I don't know what they've told you, but I'll reiterate that. I don't care about your drug source yet. I don't care about what kind of drugs you're using. Okay, we care about Riley. Yeah. Okay, so where'd you get him from? I can't tell you how I got him from. Do you want to cooperate with us and find Riley? Yes. Where did you get the drugs from? You understand what I'm telling you? I don't care about the drugs. I do not care about the drugs. He does not care about the drugs. I'm not trying to We need honesty. drug charge. Okay, we need honesty and think about what you're going to say. So do you want to rethink what you just told me? One thing I'm going to not do to you is lie to you. I promise you that. I will never lie to you. I'm not going to make up shit. Okay? Don't do that to me. I'm not trying to. Okay. You're not trying to. Let's try this again. Kalaunan ay sinabi nito na totoong gising nga ito noong madaling araw para bumili ng droga. Pero ang hindi nito maipaliwanag ay kung bakit kailangan nitong umalis, gayong ayon sa coworker nito na nagsupply ng drugs, hawak na ito ni Andy ng araw na yon. Napag-alaman rin mula sa employer nito na noong umaga ng May 8, humingi si Andy ng heavy-duty trash bags upang gamitin umano sa paglilinis ng site. Makalipas ang ilang oras, bumalik umano ito ng magulo na ang itsura at hindi nakatali ang sintas ng sapatos na tila nagmamadali. Nang i-review ang footage mula sa local CCTV cameras, namataan ng truck ni Andy patungo sa iba't ibang ruta ngunit hindi sa sinasabi nitong site na kanyang nilinis. Nang kumprontahin kung pasaan ito noon, muli na namang nagdahilan si Andy. Umalis umano ito upang gumamit ng droga at ipinaliwanag na umiiwas itong mabanggit at maungkat pa ang kanyang bawal na habit. Dahil dito, nagdala na ng cadaver dogs upang inspeksyonin ang truck ni Andy. Maya-maya pa, inalerto na nito ang mga pulis sa senyales na mayroong labi ng tao na isinakay rito. Habang nangyayari ang mga ito, sinuri na rin ng mga forensic analyst ang kwarto ni Riley. At noon ay natuklasan ng mga ito ang mga bakas ng dugo at laway sa una ng dalaga. Nagpapahiwatig na maaaring isinubsob ng madiin ng sospek ang mukha nito sa unan upang patahimikin ito. Mula sa mga impormasyong ito, rinak ng mga pulis ang mga rutang pinuntahan ng sasakyan ni Andy. At hindi nabigo ang mga ito. Sad news out of northern West Virginia where police say they believe they have found the remains of a missing 15-year-old girl. Riley Crossman was missing for more than a week until the remains were discovered in a remote area near Martinsburg.
8 araw mula nang mawala si Riley, natagpuan ng otoridad ang bangkay nito sa isang liblib na kakahuyan malapit sa Tuscarora Pike. Nabubulok na ito at hindi na makilala. Natukoy lamang ito mula sa dental records. Kahabag-habag ang sinapit ni Riley. Wasak ang shorts ito, nakabukas ang butones at nakababa ang zipper. Nakataas hanggang leeg ang damit nito at nawawala ang bra. Nagpapahiwatig na maaaring ginahasa ito. Samantala, nang ihatid ang balita kay Andy na may natagpo ang bangkay sa kakahuyan, inusisa nito kung ito nga ba si Riley. Nagpahiwatig rin ito ng pag-aalala at pag-asa na hindi ito ang kanyang stepdaughter. Ayon kay Andy, mahal nito si Riley at tinuturing na parang sariling anak. Sa patuloy na investigasyon, nakitaan ang sapatos ni Riley ng isang puting substance at natagpuan rin ang mga piraso ng turnilyo malapit sa kanyang bangkay. Nagmatch ang mga ito sa mga nakuhang bagay sa truck ni Andy. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, binuo na ng mga pulis ang teorya sa nangyari. Pinasok ni Andy ang kwarto ni Riley at pinaslang ito sa pamamagitan ng pananakal o unan. Bagamat walang direktang ebidensya ng nangyaring sexual assault, inamin ng nanay ni Riley na agresibo ang boyfriend na si Andy sa sex kapag nakakagamit ng bawal na gamot. Ayon sa otoridad, posibleng pinagtangkaan nitong gahasain si Riley, subalit nauwi ito sa pagpaslang. Mula sa patong-patong na ebidensya, inaresto si Andy noong May 16, 2019 at kinasuhan ng murder. Gayunpaman, nag-plead ito ng not guilty at iginiit na siya ay inosente. Dahil sa kawalan ng confession, umasa lamang ang prosecutor sa 100 piraso ng circumstantial evidence. Isiniwalat rin ng mga ito na hindi yun ang unang pagkakataon na nilabag ni Andy ang privacy ni Riley. Minsan na nitong naikwento sa mga kaibigan na bigla na lamang pumasok si Andy sa kanyang kwarto. Matapos ang ilang linggong trial, nahatulan si Andy ng first-degree murder. Nasintensyahan nito ng 2 life terms without the possibility of parole. Nagpahayag ng pagkadismaya ang girlfriend nitong si Chantel dahil hindi umano sapat ang pagkakakulong para sa ginawa ni Andy. Ang nararapat umano rito ay kamatayan. Gayunpaman, walang death penalty sa West Virginia. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.